Dahil ipinangako ng mga otoridad, mas mabilis na ngayong makikita kung ang isang motorista ay mayroong violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy. Ito'y dahil simula ngayong araw ay bukas ang website para dito. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Brian Lesiges live. Angelique, magsasanib puwersa nga ngayon ang MMDA at ang Philippine National Police para sa mas maging mabilis yung pagresponde sa iba't ibang krimen na mangyayari hindi lang dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Alinsunod dyan, Angelique, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang pagresponde sa mga saklolo ng publiko. Hindi lang sa pag-monitor sa paglabag sa trapiko magagamit ang mga CCTV camera ng MMDA. Gagamitin na rin kasi ito sa 5-minute response time ng PNP. Gamit ang command center ng MMDA, naghahanap siya ng lugar na walang pulis sa Quezon City at nagpatakbo siya ng mga pulis. Giit ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ibinabato sa kanilang command center sa Camp Crame ang mga potensyal na krimen na namomonitor sa command center ng MMDA. Sa ganitong paraan, sinabi ni Torre na mas magkakaroon ng mabilis na koordinasyon sa PNP at MMDA. Pero kung MMDA makakita niyan at nakikita dito sa mga facilities like CCTV camera sa MMDA, hindi na kailangan tumawag 911 kasi maglalagay na kami rito ng pulis na may radyo na nakakonect diretso sa ating command center. Angelique, samantala mas madali na ngayong malalaman ng mga motorista ang kanilang mga naging paglabag sa batas trapiko. Ito ay sa pamamagitan ng May Huli Ka website ng MMDA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, sa May Huli Ka web, makikita ng mga vehicle owner at driver kung meron silang naging paglabag sa No Contact Apprehension or NCAP. Kinakailangan lang, Angelique, na pumunta sa mayhulika.mmda.gov.ph at i-register ang plate number o conduction sticker ng sasakyan at ang MV file number para ma-check ang violation. Sa ngayon, Angelique, patuloy na sinasaayos ang website pero sa susunod na 1 o 2 buwan ay dadagdagan na ang features nito. Kasama sa features na idadagdag ay violence evidence sa web kung saan pwede na makita ang CCTV footage ng pagkakahuli. Na in 2 months time, pagka nag-verify ka, lumabas na may huli ka, makikita mo na rin doon sa app yung video ng pagkakahuli sa iyo. Angelique, plano na rin na naidagdag sa web ang fleet management para makapagrehistro ng multiple vehicles sa isang account na mas pabor sa mga operator. Plano rin ng MMDA sa susunod na ilunsad ang real-time email at text notification na imi-merge o isasama sa kanilang mobile application. So, ini-encourage po namin na pag kayo nagparehistro ng inyong sasakyan, ay isama nyo po yung cellphone number or contact details para po pag may huli yung inyong sasakyan, automatic po makaka-receive kayo ng real-time email and SMS notification upon confirmation ng huli. Ang NCAP ay muling ipinatupad noong May 26 sa kahabaan ng EDSA, C5 Road at ibang major thoroughfares dito sa Metro Manila. Angelique, simula noong Mayo 26 hanggang kahapon ay umaabot na sa 10,000 motorista yung lumabag dito sa NCAP. Mula sa nasabing bilang na yan, 3,000 na, Angelique, yung napadalhan ng notification na sila ay may violation. Mariin namang nanindigan ng MMDA na hindi negosyo yung kanilang ginagawa. Pero dahil nga sa reklamo ng iilan dahil may kamahalan, Angelique, yung first offense dito sa NCAP, nasa 5,000 yan, pinag-aaralan na daw ngayon ng MMDA na imbis na cash yung bayad, ay gagawin na lamang itong community service kung magiging okay yung kanilang gagawing pag-aaral hinggil sa penalty sa NCAP violation. Angelique. Okay, paano na kung lumipat na siya, no? At yung itong mga reklamo o kaso ay papadala dun sa lumang bahay niya. Ito ba'y nakatag sa kanyang lisensya o kaya pag pinaregister yung kanyang sasakyan sa susunod na pagkakataon, matatag na siya doon?
Yes, Angelique, yan yung isang sinasabi ng MMDA dahil in collaboration ito with LTO and LTFRB. So ibig sabihin, kung tatakasan mo man, Angelique, itong iyong violation, tama ka, kung sakasakaling lumipat ng address o kaya hindi mo tanggapin itong notification na ibibigay sa'yo, ay naka-red flag ka na ngayon sa MMDA, sa LTO at LTFRB. Ibig sabihin, sa susunod na magparehistro ka, makikita pa rin yung record mo doon sa kanilang system na ikaw ay may violation na kailangan mong i-settle. Kasi magpapatong-patong lang yan, Angelique, kasi kanina isang ay pinakitang halimbawa ng MMDA, yung isang sasakyan na mahigit 300 ng nagkaroon ng violation, kung kaya mula sa 5,000 na penalty, abay nagpatong-patong na ito at medyo malaki-laki na ang babayaran ng motoristang iyon. Angelique. Okay, ibig sabihin, walang lusot. Maraming salamat, Ryan Lesies.